Panginoon, mahal po kita. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 14, verses 21 to 26, and I read it for you. They who have my commandments and keep them are those who love me, and those who love me will be loved by my Father, and I will love them and reveal myself to them. Judas, not Iscariot, said to him, Lord, how is it that you will reveal yourself to us and not to the world? Jesus answered him, Those who love me will keep my word, and my Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Whoever does not love me does not keep my words, and the word that you hear is not mine, but is from the Father who sent me. I have said these things to you while I am still with you. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and remind you of all that I have said to you. Sa tunay na pagmamahal, hindi sapat po ang salita. Madalas nasusukat ito sa gawa. Kapag mahal mo ang isang tao, handa kang makinig, umunawa, at gawin ang mga bagay na makabubuti para sa Kanya. Hindi po dahil napipilitan tayo, kundi dahil gusto po natin gawin ito sapagkat mahal natin Siya. Pero alam din po natin na hindi lahat ng ginagawa para sa mahal ay tama. May mga pagkakataon na ang pagsunod ay nagiging bulag o kaya'y ginagawa lang para masabi na nagmahal ka. Kaya mahalagang tanungin, ang ginagawa ko ba ay tunay na para sa ikabubuti o para sa masunod lamang ang gusto niya? Sa ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus, ang tumatanggap ng aking mga utos at tumutupad sa mga ito ang siyang nagmamahal sa akin. Dito po malinaw na ang pagmamahal sa Kanya ay hindi lang damdamin. Ito ay pagsunod. Ngunit ang pagsunod na ito ay hindi bulag o walang pag-iisip. Ito ay pagsunod na may tiwala, may pagkaunawa at may layuning mabuti. Ang tunay na nagmamahal kay Jesus ay handang gawin ang kanyang kalooban. Hindi po dahil sa takot, kundi dahil alam niyang ito ang tama. Tulad ng isang nagmamahal na hindi basta sumusunod sa kahit anong hiling, kundi pinipiling gawin ang makabubuti para sa minamahal kahit mahirap, kahit may sakripisyo. At hindi tayo iniiwan ni Jesus sa ganitong hamon. Nangako siya ng Espiritu Santo, ang tagapagturo at tagapagpaalala. Siya ang gumagabay sa atin upang maunawaan kung ano ang tama, kung papaano magmahal ng totoo, at kung paano mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ang pagmamahal natin kay Jesus ay hindi lang emosyon o debosyon. Ito po ay isang matalinong pagsunod, isang buhay na hinuhubog ng Kanyang salita. Ito ay pagpili araw-araw na gawin ang tama kahit hindi madali dahil mahal natin Siya. Ang tunay na nagmamahal ay hindi lang basta gumagawa, kundi gumagawa ng may puso, may isip at may layuning mabuti. At sa ganitong pagmamahal, lalo nating nakikilala si Kristo at nararanasan ang Kanyang presensya sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, turuan mo kaming magmahal ng totoo. Bigyan mo kami ng pusong handang sumunod sa iyong kalooban, hindi ng bulag, kundi may pangunawa at tiwala. Ipadala mo ang iyong Espiritu Santo upang gabayan kami sa bawat desisyon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.